Nilabas agad nito ang kanyang espada at pumorma na ng maayos. Ginamit niya ang first technique ng Violet Sword Arts na Genesis para sirain ang pader na nandoon dahil naging marupok na ito dahil lagi itong dinadaluyan ng Yellow River. Kaya pala ito hinanap ng ating bida ay ito ang weak point ng buong tomb kaya bigla na lang itong gumuho. Masaya si Chon sa ginawa niyang misyon at sinabing kailangan na niyang umalis doon dahil baka meron pang makakita sa kanya. Pagdating ng kinabukasan ay nagulat ang lahat nang nagpunta sa Tomb of the Cursed Demon dahil nakita ng mga ito na sira ang pasukan nito. Tinanong ng isang lalaki na galing sa Mount Hua sect na si Yi Huasu sa kanyang kasama kung tama ba ang napuntahan nila. Bigla namang may dumating na lalaki na galing sa ibang sect at pasigaw nitong tinanong kung ano ang nangyari sa lugar na iyon. Hindi naman natuwa sa tono nito ang iba pang mga sect kaya sinabi ng mga ito na hindi rin nila alam ang nangyari at kung gusto niya itong malaman ay mag-imbestiga siya ng tahimik. Dahil doon ay pumangit bigla ang timpla ng kapaligiran at parang konti na lang ay mag-aaway-away na ang mga ito. Makikita naman natin sa likod na meron isang tao na tahimik lang pero halatang hindi nito gusto ang nangyayari. Iyon ang sinasabi ng ating bida na spy na kabilang sa mga sect at kahit siya ay walang ideya kung ano ang nangyari sa tomb. Lumipat muna saglit ang storya sa isang tao at kausap nito ang kanyang alalay. Nag-crack ang lapag sa sobrang lakas ng pagyuko nito dahil kanina pa ito nang hihingi ng tawad sa kanyang amo. Pinatahimik naman na siya ng kanyang boss at sinabi nito na sabihin niya ulit ng maayos ang kanyang report. Unti-unti nitong inangat ang kanyang nagdudugong ulo at sinabi sa lalaki na nilagay nila ang ibang miyembro ng 7 Stars Division sa Tomb of the Cursed Demon. Pero, bago pa dumating doon ang ibang mga taga-sect ay bigla na lang daw silang naglaho. Pinadala daw niya ang kanilang kasamahan na si Yu Kwang para mag-imbestiga pero nung dumating siya sa tomb ay sira na ito at wala na daw doon ang 7 Stars Division. Nagulat naman ang lalaki nung biglang nagsalita ang kanyang amo at sinabing sa madaling salita, na wala ang lahat ng kanilang pinaghirapan at hindi man lang nila alam kung ano ang dahilan. Bigla na lang itong tumawa ng napakalakas at sinabing nasa kanila nga ang lahat ng kaalaman sa mundo pero hindi naman nila ito magamit dahil lagi itong nawawala bigla. Iyon daw ang unang beses sa buhay niya na wala siyang magawa at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tumahimik na ito at sinabi sa kanyang sarili na wala sa kanyang mga tauhan ang maglalakas loob na taksilin siya kaya meron talagang naninira ng kanyang plano. Pinabalik niya ang kanyang alalay kung saan ito nanggaling at sinabing bibigyan pa niya ito ng isa pang pagkakataon. Kailangan daw niyang alamin kung ano talaga ang nangyari at sinabi ng boss na pag wala pa rin itong nalaman ay papatayin na niya ito. Sa lugar na Hubei, makikita natin ang isang lalaki na nag-uunat dahil kanina pa ito nag-aaral. Bigla naman itong nagulat dahil mabilis na pumasok sa kanyang kwarto ang kanyang katulong at tinawag ito ng nagmamadali. Tinanong ng lalaki kung ano ang kanyang problema at sinabi nito na merong naghahanap sa kanya sa labas at mukha daw itong importanteng tao. Iyon ay ang ating bida at habang hinihintay nito ang lalaki ay umiinom lang ito ng tsaa. Bigla naman itong nadura ang kanyang iniinom nung nakita na niya ang kanyang hinahanap. Hindi ito makapaniwala dahil sobrang laki na ng pinagbago ni Zhug Songkai. Niloko nito ang bata at sinabi nito na sino siya at naasan na ang kanyang kaibigan at estudyante na hindi marunong makisama at laging nakasimangot. Tinawanan lang siya ni Songkai at sinabing siya iyon, ang genius na little brother ng ating bida. Hindi naman naniloko ni Chon ang bata at sinabi nito na ambilis lumipas ng oras dahil 5 taon na pala nung huli silang nagkita. Kinamusta siya ng ating bida at sinabi ni Songkai na wala namang nagbago sa kanya masyado dahil lagi lang itong nag-aaral sa kanyang kwarto. Kinamusta rin naman siya ng bata at sinabi nito na madami daw siyang narinig na mga kwento tungkol sa kanya. Gusto niya itong marinig lahat pero sinabi lang sa kanya ng ating bida na sasabihin na lang niya ito sa kanya sa mga susunod na araw. Binago naman ni Chon ang usapan at tinanong kung pwede na ba siyang lumabas sa kanilang lugar kahit kailan niya gusto. Sinabi ni Songkai na tutulong dapat siya sa pagpasok ng Tomb of the Cursed Demon pero hindi daw ito natuloy dahil nagkaroon ng problema ang lugar. Bigla itong yumuko at sinabing wala siya masyadong pagkakataong lumabas dahil hindi pa kinakailangan ng kanyang lakas at lagi lang daw siyang nag-aaral sa kayang kwarto. Hinawakan naman ng ating bida ang balikat ng bata at sinabing 16 na siya at hindi pwedeng nagkukulong lang siya sa kanyang kwarto. Nanlaki naman ang mata ni Songkai at tinanong kay Chon kung bakit ba ito pumunta sa kanilang lugar.
Nagulat ang bata dahil sinabi ng ating bida sa kanya na kinakailangan nito ang talento niya. Lumabas ang dalawa para maglakad at ituloy ang kanilang pag-uusap nang walang nakakarinig. Nagulat naman ang ating bida dahil bigla na lang dumating doon ang kapatid ng kanyang kasama na si Zog Shuren. Masaya lang binati ng ating bida ang babae at inisip na lagi na siguro nitong naririnig kung gaano siya kaganda kaya hindi na daw niya ito sasabihin sa kanya. Hindi naman nakapagsalita agad si Shuren pero natauhan din ito agad at yumuko para batiin din si Chon. Tinanong agad ng ating bida kung kasama ba nito ang kanyang kapatid na tagapagmana ng kanyang tatay dahil gusto sana niya itong makausap pero sinabi lang ng babae na wala pa ito sa kanila. Na-recommend daw ito bilang isang strategist sa Muriam Alliance kaya isang beses lang sa isang taon ito umuwi sa kanila. Bigla namang nagulat si Song Kai dahil nagkatinginan sila ng kanyang ate. Pumunta daw siya doon dahil narinig nito na gusto nitong umalis at pumunta sa Gangho. Hindi ito nakasagot agad nung tinanong sa kanya ni Shuren kung siya ba ang may gusto nito o sinabi ito sa kanya ng ating bida. Huminga ito ng malalim para kumalma at tumingin ng diretso sa kanyang ate. Seryoso nitong sinabi na walang kinalaman sa kanyang desisyon si Chon at siya mismo ang may gusto nito. Nagulat doon ang babae pero napangiti din ito dahil inisip niya na lumalaki na talaga ang kanyang kapatid. Masaya nitong sinabi kay Song Kai na tinitignan lang ng kanilang tatay ang kanyang request pero iniisip daw nito na maganda ang kanyang gagawin kaya papayag din daw ito. Dahil doon ay nagpaalam na ito sa kanila at sinabi sa ating bida na mag-enjoy muna sila sa kanilang clan habang hindi pa sila umaalis. Nung mawala na ito sa kanilang paningin ay tumingin kay Chon ang bata at tinanong kung paano niya na lamang kakausapin sila ng isa sa kanyang pamilya bago sila umalis. Sinabi lang nito sa kanya na kahit hindi siya gusto ng kanilang clan ay mas matimbang pa rin daw ang dugo kesa sa tubig kaya mag-aalala pa rin ang mga ito sa kanya. Hindi naman sumagot doon ang lalaki kaya tinapak na lang ito ng ating bida sa likod at sinabing kailangan na nilang mag-impake. Mabilis na lumipas ang ilang oras at makikita natin na nasa harap na sila ng kanilang clan at malapit na ring umalis. Sinabi ng personal na katulong ni Song Kai na hindi daw nito inaakala na aalis ito sa kanila ng kusa at pupunta sa Gangho. Nakita din ng lalaki na nandoon si Shuren kaya nilapitan niya ito. Yumuko ito sa kanyang harapan para magpasalamat at sinabing magkita na lang sila sa Gangho kung pupunta ito doon. Sinabi naman nito na huwag siyang mahihiyang manghingi ng tulong sa kanilang clan kung hindi na niya kaya. Inabot din nito ang isang libro kay Song Kai at sinabing sinulat daw niya doon ang mga kailangan niyang iwasan sa Gangho kaya basahin niya iyon pag meron siyang oras. Pagkatapos noon ay tinawag nito ang ating bida at habang nakayuko ay sinabing huwag nitong pababayaan ang kanyang kapatid. Ngumiti naman si Chon at sinabing hindi nito kailangan mag-alala dahil iyon naman talaga ang kanyang gagawin. Papasok na sana sa loob si Shuren pero tinawag ulit ito ng ating bida. Tinanong nito kung tama ba na ang isang formation ay mangyayari lang kung maglalagay ka ng mga piraso sa isang pattern ng mas maaga. At sa isang gera, maraming pwedeng mangyari at pwede itong masira at hindi gumana ng 100%. Sinabi ni Chon na mas magiging mabuti siguro kung pwede na lang nilang ibato ang isang bagay sa mga kalaban para ma-activate ito para mawala na ang tsansa nitong hindi gumana. Napayuko lang ang babae dahil inisip nito ng mabuti ang sinabi ng ating bida. Umalis na din doon sila Chon at inisip na nakuha sana ni Shuren ang kanyang sinabi dahil magiging importante iyon para sa kanyang paglakas. Habang naglalakad ay tinanong ni Song Kai ang ating bida kung saan sila unang pupunta at sinabi nito na pupunta muna sila sa Shandong. Dadaanan daw nila ang kaibigan nila na matagal na nilang hindi nakikita na si Li Uiche. Nung narinig ng bata ang pangalan ay naalala nito agad na iyon ang head merchant ng kanilang organisasyon. Madami daw itong narinig na maganda sa kanyang tinayong kumpanya at masaya si Song Kai dahil nag-invest sila ng pera doon. Habang nagkikwentuhan ang dalawa ay makikita natin na hindi masaya sa likod ang bantay ni Song Kai. Alam naman daw niya na naging tamad siya ng konti pero sobrang parusa naman daw ang pagbantayin siya ng walang kwentang bata na iyon. Napansin naman iyon ng ating bida at tinanong nito si Yang kung meron ba siyang problema. Hindi naman na nito sinagot ang ating bida at huminga na lang ng malalim at inisip na kailangan na lang niya itong tiisin. Nagseryoso naman bigla ang itsura ni Chon dahil inisip nito na simula sa mga oras na iyon ay mag-uumpisa na ang kanyang mga plano. Kaya daw siya pupunta sa Jinan,
Shandong ay para sa head merchant at doon din niya itatayo ang babuoy niyang army. Inisip nitong mabuti kung ano ang nangyari sa dati niyang buhay bago ang gera kaya kailangan daw niyang mauna sa lahat. Makalipas ang ilan pang oras ng paglalakad ay bigla na lang tumigil ang ating bida at sinabing nandoon na daw sila sa Jinan. Pumasok sila sa isang gusali sila Chon at pinakita doon na merong kausap ang head merchant kaya tumatawa lang ito ng malakas. Bigla nitong narinig ang isang pamilyar na boses na nagsasabing hindi pa rin daw nagbabago ang kanyang tawa. Paglingon nito ay tama nga ang kanyang rinig dahil masaya itong tumakbo papunta sa ating bida at sinabing sobrang tagal na daw nilang hindi nagkikita. Hindi pa rin ito nakakalimutan ang lahat ng ginawa ni Chon para sa kanya kaya yumuko agad ito sa kanyang harapan. Nung matapos na silang magkamustahan ay naging seryoso na agad ang kanilang usapan at sinabi sa kanya ng ating bida na kakailanganin nila ng maraming armas. Nung sinabi ni Chon na hindi niya alam kung kailan pero sa tingin niya ay malapit nang magkaroon ng gera ay napangiti doon ang head merchant. Sinabi nito na nakakaamoy siya ng pera at kung totoo nga iyon ay kakailanganin rin nila ng mga gamot. Nagulat naman doon si Song Kai dahil hindi nagdalawang isip ang merchant at naniwala agad ito sa sinabi ng ating bida. Pinaliwanag naman nito na hindi daw nagkakamali ang kanyang ilong pag nakakaamoy ng pera at hindi pa rin daw kasi nagkakamali si Chon pagdating sa mga ganon. Sinabi nito sa ating bida na walang problema sa kanya ang pagkuha ng pera, armas, at mga gamot pero kakailanganin din nila ng mga tao. Ang kailangan daw nila ay ang mga taong marunong sa martial arts gaya ng mga mercenary at mas maganda daw kung ang kukunin nito ay marunong sumunod at mapagkakatiwalaan. Mayabang naman itong sinabi kay Chon na wag na siya masyadong mag-alala dahil specialty niya ang pagkuha ng mga matitinong tao. Makikita natin na lumipat muna ulit ang ating storya sa Dark Heavens faction dahil meron na naman silang meeting. Sinabi ng isa sa kanila na dahil hindi nangyari ang kanilang binabalak sa Tomb of the Cursed Demon ay kailangan nilang maglabas ng teknik na kapalit noon. Tinanong naman ng isa kung anong teknik ang kanilang ilalabas. Nagulat ang mga ito at hindi makapaniwala dahil ang gusto nitong ilabas ay ang Blood Monk's technique. Nag-alala naman ng isa sa kanila dahil hindi daw ba ito masyadong malayo sa orihinal nilang plano at hindi daw matutuwa doon ang Shaolin Temple. Ang original na Blood Monk ay isang fighting monk na galing sa Shaolin Temple at isa daw itong genius na kayang masterin ang lahat ng teknik na kanyang inaaral. Pero, dahil sa kanyang kasakiman ay hindi ito nakontento sa mga normal na teknik at sinubukang aralin ang mga forbidden books at hinalo niya ito sa kanilang teknik at doon niya nagawa ang Blood Tendon Classic. Sinabi ng isa na kung nilabas nila ang teknik na iyon ay hindi matutuwa ang mga arhats at siguradong hahanapin nila kung sino ang nagumpisa nito. Sumagot naman ang isa sa kanila at sinabing gagalaw din naman talaga ang mga ito kaya wag na lang nila itong isipin masyado. Pinaalalahanan lang sila ng isa na dahil ibang-iba na ang kanilang gagawin sa kanilang orihinal na plano ay mas malaki na ang tsansa nitong hindi gumana ulit kaya mas pinag-ingat niya ang mga ito. Pinanggako din ito na hahanapin nila at paparusahan kung sino man ang sumisira sa kanilang mga plano. Mabilis nang lumipas ang ilang linggo at makikita natin na sinasabi ng head merchant sa ating bida na mahigit 300 ang kanilang mga nakuha at para hindi sila malito ay hinati niya ito sa 3. Ang mga nasa 3rd Regiment ay ang mga nakuha lang nila dahil wala na silang oras kaya hindi nila ito masyadong kilala. Ang 2nd Regiment ay binubuo ng mga martial artist na galing sa kanilang kumpanya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang 1st Regiment naman ay binubuo ng 10 sa kanilang mga pinakamalakas na martial artist na matagal na sa kanila kaya sila ang kanilang pinakapinagkakatiwalaan. Sinabi sa kanya ng ating bida na nakuha na niya ito at ang pipiliin niya para pamunuan ay ang 2nd Regiment. Makalipas ang ilang sandali ay pumunta na ang dalawa doon at makikita natin na hindi natuwa ang 2nd Regiment dahil si Chon ang kanilang magiging pinuno. Alam naman daw ng mga ito na malalakas ang mga taga Mount Wasek pero hindi naman daw ata maganda na ang batang iyon ang kanilang magiging pinuno ng dahil lang sa lugar kung saan siya galing. Nagalit naman bigla ang head merchant sa mga ito at sinabing ang ating bida ang pinakamagaling na martial artist na kanyang kilala. Sinabi naman sa kanya ni Chon na hindi siya nito kailangang ipagtanggol kaya pinaalis na niya ito at sinabing siya na ang bahala. Nagtaka naman ang mga martial artist nung sinabi sa kanila ng ating bida na mas maganda daw kung ipapakita na lang niya ito sa kanila.
Nakakaloko nitong sinabi sa mga martial artist na pwede siyang atakihin ng mga ito ng sabay-sabay. Hindi alam ng mga ito kung seryoso ba talaga si Chon sa kanyang sinabi kaya nakatayo lang ang mga ito doon. Nagulat ang mga ito dahil sinabi ng ating bida na kung hindi sila aatake ay siya na ang mauunang gagalaw. Matapos ang ilang sandali ay makikita natin na nasa lapag na ang mga ito dahil ginulpi sila ng ating bida. Sinabi nito sa kanila na kung wala na silang problema ay siya na ang kanilang magiging leader at ganun ang klase ng training na kanilang gagawin. Gagamutin daw sila lagi ng kanilang organization at bibigyan ng libreng gamot kaya pwede nilang gawin iyon araw-araw. Hindi naman natuwa doon ang isa kaya tumayo ito para atakihin si Chon. Wala namang hirap itong naiwasan ng ating bida at sinipa lang ang lalaki para umupo ulit ito sa lapag. Dinagdag pa ni Chon na hindi niya tuturuan ng martial arts ang mga ito dahil kailangan daw muna nilang matutunan ang maayos na basics. Mabilis naman lumipas ang ilang araw at kitang-kita sa mukha ng head merchant ang tuwa sa kanyang mga mata dahil sa kanyang inabutan. Maayos na nag-eensayo ang 2nd Regiment dahil hindi nila gustong magalit ang kanilang leader. Naging seryoso naman bigla ang kanilang usapan dahil sinabi sa kanya ni Chon na kailangan nilang maghanap ng mga martial artist na nasa 3rd Regiment para ma-promote sa 2nd o 1st Regiment. Naintindihan naman agad ng head merchant na kailangan pa nilang palakasin ang kanilang puwersa at tinanong kung iyon lang ba ang kailangan niyang gawin. Dinagdag naman ni Chon na kakailanganin pa niya ng mahigit 200 pang tao doon at kung maaari ay mga bata ang kanyang kunin. Edad 9 to 10 years old ang kanyang kailangan na walang kapansanan at mas mabuti daw kung ang kukunin nila ay ang mga nahihirapan sa buhay o kaya ang mga walang pamilya. Naintindihan ng head merchant na gustong gumawa ng ating bida ng kanyang sariling army. Pero, sa dami daw na iyon ay pwede na silang gumawa ng sarili nilang sect para meron silang sariling lugar, training grounds, at tahanan para sa mga ito. Napangiti naman doon si Chon at sinabing iyon din nga ang kanyang iniisip kaya gawin na daw ng head merchant ang sa tingin niya ay nararapat para doon. Kaso, wag na daw muna nitong punan ng posisyon ng leader dahil hahanapin pa daw ito ng ating bida. At dahil ang head merchant naman at ang kanyang organisasyon ang gagawa ng sect ay sinabi nito sa kanya na siya na ang magpangalan nito. Alam ng ating bida kung ano ang ipapangalan doon ng merchant dahil naalala nito na bumuo siya ng sarili niyang sect sa dating buhay ni Chon. Matagal pa sana itong mangyayari sa hinaharap pero kailangan na nila ito ngayon kaya sinabi na niya ito sa merchant para mapabilis ang proseso. Inisip ng head merchant kung ano ang importante para sa kanya at bigla na lang pumasok sa kanyang isip ang pangalang Golden Sword Sect. Sinabi sa kanya ni Chon na maganda ang naisip niyang pangalan kaya kung iyon na talaga ang kanyang gusto ay pwede na nila itong umpisahan. Nagpaalam naman saglit ang ating bida dahil meron itong kailangan puntahan at kunin. Sa dati daw niyang buhay, merong isang tao sa side ng kalaban na kilala dahil sa kanyang mga turo at ang pangalan nito ay Sword Demon. Kailangan daw niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para hindi sila magtagpo ng leader ng Dark Heavens faction. Ang pinuntahan pala ng ating bida ay ang Tang Clan sa may Sichuan. Ang sumalubong sa kanya doon ay ang Poisonous Phoenix at makikita natin na masama pa rin ang loob nito dahil sa huli nilang pagkikita. Nagulat naman si Chon dahil alam ng babae na galing siya sa Shandong at tinanong kung ano ang kailangan nito sa kanya. Alam daw nito na sinundo niya ang weirdo sa Zug Clan at sinama ito sa Golden Merchant Organization sa Shandong. Nung tinanong sa kanya ng ating bida kung bakit nito alam ang lahat ng kanyang ginagawa ay sinabi lang nito na gusto niyang malaman lagi kung ano ang ginagawa ng kanyang kalaban. Sinabi sa kanya ni Chon na hindi na niya kailangang mag-alala dahil pumunta daw doon ang ating bida para bigyan ng pagkakataon ng babae para makabawi sa kanilang laban. Ipupusta pa rin daw nito ang kanyang espada pero sinabi nito na dadagdagan pa niya ito ng 1,000 gold coins. Nagulat naman ang babae dahil sa laki ng kanyang pusta at tinanong kung ano naman ang gusto niyang kapalit kung siya ang mananalo. Sinabi nito sa babae na ang kanyang gusto ay isang antidote o gamot na siya lang ang meron. Tumayo ang babae dahil iyon lang daw pala ang gusto ng ating bida at sinabi nito na ipapadunso na lang siya nito sa kanyang alalay pag mag-uumpisa na sila. Pinakita naman doon leader ng Tang Clan na si Liu Qiutang at tinanong nito kung bakit meron siyang naririnig na mga ingay kahit sobrang agad pa sa umaga. Pinaliwanag ng kanyang bantay na nandoon daw kasi ang ating bida at kinakausap ito ng kanyang anak.
Seryoso din itong sinabi sa kanilang leader na pinabubukas daw ng Poisonous Phoenix ang kanilang bar. Napapikit na lang ang leader dahil alam nito na nagkaroon na naman ng pastahan ang dalawa at sinigurado na daw ng kanyang anak ang kanyang pagkapanalo.